Kabanata 6, Panahon ng mga Amerikano. Sanligang kasaysayan, sa halos 300 taon na pananakop ng mga dayuhang Kastila sa Pilipinas, naiwagayway natin ang ating bandila sa bayan ng Kawit, Cavite noong ika-12 Hunyo 1898 sa pamumuno ni Hen Emilio F. Aguinaldo. Noon bilang unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas, subalit ang kasalanlang iyon ay naging panandalian lamang sapagkat lumusob ang mga Amerikano. Nagkaroon ng digmaang Pilipino-Amerikano na naging sanhi ng pagsuko ni Hen Miguel Malvar noong 1903. Maraming Pilipino ang nagsalong ng sandata at muling nanulat sapagkat ang diwa at damdaming makabayan, mga kababayang ito ay hindi nakuhang igupo ang mga Amerikano. Bagkus ay lalong naging maalab pa. Pinasok ng mga manunulat sa Pilipino ang lahat ng larangan ng panitikan tulad ng lathalain, kwento, dula, sanaysay, nobela at iba pa. Maliwanag na mababasa sa mga akda nila ang pag-ibig sa bayan at ang asam ng kalayaan. Mga pahayagan sa panahon ng Amerikano. C.L. Nuevo Dea, Ang Bagong Araw. Noong 1900 ay tinatag ni Sergio Osmeña Cebu ang panayagang El Nuevo Dea. Ang naturang pahayagan ay makalawang ulit na pinigil ng mga may kapangyarihan dahil sa mga makabayang lathalin at pinagbabantaang itatapon ang patnugot nitong si Osmeña at ang kaniyang katulong na sina Rafael Falma noong 1901. El Grito del Pueblo, Ang Sigaw ng Bayan. Itinatag ni Pascual Pobleto noong 1900. El Grito del Pueblo, Ang Sigaw ng Bayan. May mga iba pang pahayagang lumitaw na may makabayang layunin katulad ng El Grito del Pueblo ni Pascual Pobleto noong 1900 at ang El Renacimiento na pinamanugutan ni Rafael Falma noong 1901. Noong 1901 ay nagkaroon ng batas ng sodesyon laban sa pagtulig sa at pagpuna sa pamahalaang Amerikano. Nagpalabas ng 4 na kalayaan para sa mga mamamayang Pilipino ang mga Amerikano nung lubusan na nilang mapayapa ang mga Pilipino. A. Kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag, pagtitipon at pagpupulong. B. Kalayaan sa pagpili ng relihiyon. C. Karapatan sa wastong paggamit ng batas at karapatang idulog sa pamahalaan ang mga karaingan at dinggin ang mga ito ng mga may kapangyarihan. Narito ang mga manunulat ng panahon ng Kastila. Una, si Cecilio Apostol. Si Cecilio Apostol ay isinilang siya noong 1877. Naging piskal sa Maynila. Ginawa siyang kaanib sa Akademya Espanyol. Dahil sa kanyang di karaniwang kagalingan sa wikang Kastila, may mga tulang handog siya kina Dr. Jose Rizal, Emilio Jacinto at Apolinario Mabini. May isang tula rin siyang handog sa lahat ng mga bayani Pilipino, ngunit ang tulang handog niya kay Dr. Jose Rizal ang pinalagay na pinakamainam na tulang papuri na sinulat niya. Ang sumusunod ay salin ng tulang Kastila y Rizal, pag-aaral at pagpapahalaga sa panitikan Pilipino ni J.K. del Rosario at M.S. Ramos. Tula kay Rizal. Bayaning walang kamatayan, kadakilaan maalamat sumungaw ka mula sa hangin ng libingan, na kinahihimbingan mo sa
maluwalhating pangarap. Halika, ang pag-ibig naming pinapagliyab ng iyong alaala mula sa madilim na walang wakas ay tumatawag sa iyo upang putungan ng mga bulaklak ang iyong gunita. Matulog kang payapa sa lilim ng kabilang buhay, tagapagligtas ng isang bayang inalipin, huwag iluha sa hiwaga ng libingan. Ang sandaling tagumpay ng Kastila, pagkat kung pinasabog man ang utak mo ng isang punglo, ang diwa mo na may gumiba ng isang impyerno. Luwalhati kay Rizal, ang ngalan niyang kabanal-banalan na parang sunog sa tower sa pag-inaapoy sa talino ng pantas ay ilaw ng kaisipan, sa marmol ay buhay, at sa kudyapi kundiman. Pangalawa, Fernando Maria Guerrero ay kumita ng unang liwanag sa Fernando Maria Guerrero sa Ermita, Manila noong Mayo 30, 1873. Mula sa pagkabata ay mahilig siya sa pagguhit. Umani siya ng maraming papuri at nagkamit ng maraming gantimpala noong nag-aaral siya sa Ateneo de Manila. Natayag siya sa pagkamakata bilang mahigpit na kaagaw sa karangalan ni Cecilio Apostol, katulad ng ibang kilalang makata noong panahong iyon. Ay sumulok din siya ng kaniyang tulang Rizal, pag-aaral at pagpapahalaga sa kaniyang panitikang Pilipino ni J.K. de Rosario at Ms. Ramos. Pinlagay na kasukob ni Apostol sa paghahari ng balagtasan sa Kastila noong kanilang kapanahunan. Sumulat din siya ng mga tulang handog kay Rizal, ngunit ang kanyang pinakamagagaling na tula ay tinipon niya sa isang aklat na pinamagatang Criselda's mga higad. Kay Rizal, nagdurusa pa kami, ang mabangis na latigo ay muling nagpapadugo sa aming mga mukha, at sa aming tahanang pinagpala sa banal na abo ng iyong libingan ay namahinga ang kanilang mga kukong mapanugat, kukong agilang maninila. Narinig mo, yaoy, ingay ng paghahamok, yaoy, ang lahi mong aping tumututol na nanginginig sa sandata, ang salita mong mapanligtas habang nakikilaban. Lahi ng matatapang na sa mga aklat mo'y natutong manlagot ng mga tarikala. O kung hanggang ngayon sana dakilang martir ay maiguguhit ang panitik na mamugbog sa mga api, kaipalay ang naglilingas na sinag na tinig mong mataginting ay makasupil sa malupit na pamuksa at sa matakaw na hiling ng hiyena. Kung hindi man pagkat ikaw ang nagturo at nagpabihasa sa laban o sa dusa, patindig at suko sa mga ulap, ang laging pataas at matipunong ulo, matutong mamatay o bumihag sa luwalhatin ang lahi mong dakila. Mamayapa ka sa iyong pagkahimlay, ngunit kung may marinig kang malalagong na awit sa gabi mong walang wakas, gumising ka, sapagkat marahil ay sumikat na ang liwayway sa ating bayan, ang mga agilang madugo. Jesus Baticoling Balmore, naging kalaban ni Manuel Bernabe balagtasan sa Castilla sa pagsang El Ricardo y El Olvido. Nahirang siyang Puerto Laredo dahil sa itinalo niya sa labanang ito si Bernabe. Naitian kang maiwang may sugat sa daan at maging puno ng rosas na nalagas sa habagat, upang ingles ng das ng iyong buhay ay mamukadkad ang talulot ng liwanag ng aming liwayway. Ano ang saysay sa iyo ng hampas ng katalagahan, kung dusang nagwindang sa busilak mong
sinapupunan kung ang bulaklak ng Espanya ay naging bungang Pilipino at masasabi namin may taimtim na ng pagmamalaki na ang aming ina ay ang Espanya. Si Jesus Balmorria ay sinilang siya sa Manila noong January 10, 1886 at sinulat niya ang unang tula niya sa gulang na 10 taon. Sa kanyang pamanahon ay pinalagay siyang Pyuta Laredo ng mga Pilipinong magsasalita sa Kastila. Noong 1939 ay pinangaralan siya sa Madrid, Espanya at tinanghal na isang makatang pandaigdig sa Kastila. Nakalaban niya sa balagtasan si Manuel Bimavi sa paksang El Ricardo y El Olivedo. Ang gunita at ang limot. Ang sumusunod ay salin ng tulan niyang Pilipinas, Espanya, pag-aaral at pagpapahalaga sa panitikang Pilipino. Nina J.K. Del Rosario at Miss Ramos.